Kamusta mga boss? Welcome sa munting channel na Kanta Kwento. Dito may kantahan at may kwentuhan din. Nang umakyat si Nene Royal sa stage ng America's Got Talent, hawak lang ang gitara at medyo nahihiya pa sa simula. Pero pag dumampi na ang daliri niya sa strings, doon talaga nagsalita ang musika. Sa edad na 16 years old, hindi lang basta magaling si Nene galing Thailand, pambihira talaga siya. Tumugtog siya na parang ilang dekada na siyang naglalaro sa stage at humanga ang milyon-milyong tao sa buong mundo. Ang moment na yan hindi nangyari dahil lang sa swerte. Bunga yan ng ilang taong pagsisikap, walang humpay na practice, at maraming performance na ginawa kahit walang maraming nakatingin. Pero bago pa tayo lumalim sa kwento, kung bago ka dito sa channel, pakihingi muna ng like at subscribe bilang suporta. At huwag kalimutang bisitahin din ang ating FB page. Tapos paki-comment din dito kung saan ka taga para malaman ko kung hanggang saan pa ang ating kwento. Maraming salamat! Ipinanganak siya noong July 2, 2010 sa Phuket, Thailand. Ang tunay niyang pangalan ay Radhikaran Amloy at tinawag siyang Preo noong bata pa. Mula pagkabata, napansin na ng tatay niya na may espesyal siya. Sa tuwing may tugtugin, titigil siya sa ginagawa at makikinig ng buong puso. Dahil hindi kayang bilhin ng pamilya ang mahal na music lessons, sa edad na 6 years old, natuto siyang tumugtog ng gitara ng mag-isa. Nanonood lang siya ng YouTube videos, pinag-aaralan ang galaw ng kamay ng ibang players, at inuulit-ulit hanggang sa matutunan ang bawat tunog. Ang tainga niya ang naging guro niya. Nung siya ay 7 years old na, dinala siya ng tatay niya sa mga palengke tulad ng naka-weekend market at sa kalsada malapit sa Patong Beach. Doon siya nag-perform sa harap ng mga turista. Dito nahasa ang galing, natutong mag-focus kahit maingay, at natutong makisalamuha sa iba't ibang tao. Ang mga gabi sa kalsada ang naging tunay niyang paaralan. Habang lumalago siya, nag-upload ang pamilya niya ng videos online gamit ang stage name na Preo Chow Farah. Nang maging magaling na siya sa mahihirap na solos, binigyan siya ng bagong pangalan, Nene Royal. Ang channel niyang Nene Royal Music ay umabot na sa mahigit 342,000 subscribers at mahigit 1,200 videos. Ang pinakamalaking break niya ay noong ginawa niya ang cover ng iconic guitar solo ng Eagles sa Hotel California. Pinakita niya na kahit 11 years old pa lang, kaya niyang ibigay ang buhay at emosyon sa kantang yan. Sa halip na gumamit ng magastos na gamit sa studio, pinili nilang ibahagi ang live performances sa palengke. Dito nagsimula ang tagumpay niya dahil naramdaman ng mga fans na kasama nila siya sa kalsada. Hindi maihiwalay ang journey niya sa Ozone Band na itinatag noong 2021. Ang banda ang naging tulay para maging mas confident siya sa stage. Noong una, kasama si Nene na 12 years old at sa taong 2026, siya na ang lead guitarist at vocalist kasama ang mga kasamahan na naging magagaling din. Sa loob ng 5 years, naging isa sila sa pinakasikat na banda sa Phuket at humanga ang marami sa kanilang tugtog. Nang mag-audition siya sa America's Got Talent noong 2026, nasa Los Angeles ito at isang araw bago ang kanyang 16th birthday. Kaya kinanta ng lahat ng happy birthday sa kanya sa stage. Kahit bago lang sa ganung laki ng event, kalmado pa rin siya dahil may 8 years na siyang experience sa pag-perform sa kalsada. Bukod sa gitara, magaling din siyang kumanta ng blues at gumagamit ng modernong gamit para malinaw ang tunog. Kinilala rin siya bilang official artist ng Enya Music at may buong pamilyang sumusuporta, lalo na ang tatay niyang si Ake, na tumutulong sa lahat ng aspeto ng karera niya. Talakayin natin ang top 10 milestones ni Nene sa kanyang karera. Una, birthday sa stage. Ang audition niya sa AGT ay naitala isang araw bago ang kanyang 16th birthday. Buong audience ang kumanta ng happy birthday para sa kanya. Pangalawa, local favorite. Noong siya ay 10 years old, naging sikat na siya sa Phuket Old Town at madalas imbitahan mag-perform sa Chinese New Year Festival. Pangatlo, mastering skills. Natuto siya ng advanced techniques tulad ng sweep picking sa pamamagitan lang ng panonood ng videos at paulit-ulit na practice. Pang-apat, TV appearance. Nakapagtanghal siya kasama si Poo at Charlie, isa sa pinakasikat na female rock icon sa Thailand, sa palabas na Super 10. Panglima, competition success. Sa edad na 13 years old, nakakuha siya ng second place sa Overdrive Guitar Contest, kung saan nakipagsabayan pa siya sa mga veteranong musikero. Pang-anim, self-funded start.
Ang unang recording ng Ozone Band ay pinundohan nila gamit ang maliliit na donasyon mula sa mga tagahanga sa palengke. Pang-7, clarification. Ang kantang Married to the Blues ay hindi tumutukoy sa sitwasyon niya. Siya ay nakatuon lang sa pag-aaral at musika. Olo, clear sound. Gamit ang modernong gamit, sigurado si Nene na pareho ang linaw ng tunog kahit saan siya tumugtog, sa kalsada man o sa TV stage. Pang-9, multi-talented. Bukod sa gitara at boses, marunong din siyang tumugtog ng bass at drums na nakakatulong sa paggawa niya ng sariling kanta. 10, pride of Phuket. Ipinagmamalaki ni Nene na ipakilala ang kultura at ganda ng Phuket sa buong mundo. Sa kasalukuyan, tinatayang nasa $100,000 ang kanyang earnings galing sa YouTube, live shows at sponsorships. Maayos itong pinamamahalaan ng pamilya para balansehin ang pag-aaral at career. Kahit sikat na siya ngayon, simple pa rin siya at madalas bumabalik sa naka-weekend market para mag-perform kasama ang Ozone Band. Gamit ang parehong init at pagmamahal, nagsimula sa kanya lahat. Ang kwento ni Nene ay patunay na sa sipag at pagsasanay, kahit sa kalsada nagsimula, maabot mo ang mga pangarap mo. Isipin ko lang guys, paano kaya kung si Neisha mula sa Mission Souls ay sumali rin sa America's Got Talent? Sigurado akong mamamayani at makikilala palalo ang mga female guitarists mula sa Asia sa buong mundo. Sa ngayon, nakatuon pa lang si Neisha sa pagpapahusay ng galing sa gitara kaya medyo unsure pa ako kung sasali siya agad. Pero kung ang buong pamilya ng Mission Souls ay magsasama-sama at sasali, sigurado akong sobrang exciting nito at magiging isa sa pinakamalaking moment para sa lahat ng mga tagahanga. Na-inspired ba kayo kay Nene? At kung bago ka dito sa ating channel, pakihingi ulit ng like at subscribe bilang suporta. Bisitahin din ang ating FB page at paki-comment kung saan ka taga para malaman natin kung hanggang saan pa ang ating kwento. Maraming salamat! At sana makakakwento ay mag-join kayo sa ating membership. Ito'y 25 pesos lamang upang ma-access nyo ang ating mga special emoji para sa comment section at mga early access sa ating mga content at marami pang iba. Salamat na agad mga kakwento. Salamat sa pagsama sa akin hanggang dito sa dulo ng ating kwento. Muli, ito ang Kanta Kwento na nagsasabing mabuhay ang talentong Pilipino. Kanta kwento, sabay-sabay tayong makinig, mga awit ng puso, damhin ang kanilang himig, mga talentadong Pilipino, sikat at di kilala sa Kanta Kwento. Sama-sama tayong sumayaw, iba't ibang kwento, bawat banda ay may kwento. Saan man sila galing, ipagmalaki natin to. Sa likod ng tugtugan, sakit at saya, bawat nota ay buhay, bawat boses ay saya. Minsan sila ang hype, minsan naman ay di, pero sa Kanta Kwento, lahat sila'y makikita. Sa bawat episode, ating alamin mga pangarap nila, sama-sama nating buhayin. Kanta Kwento.